Kahandaan sa pagbasa. Ayon kay Dr. Paquito Badayos mula sa kanyang aklat na Metodolohiya sa Pagtuturo ng Wika 1999, narito ang mga mahahalagang salik na dapat isaalang-alang upang maging handa ang isang bata sa pagbasa. Ang una ay ang pisikal na maturity o kahustusang pisikal ng tagabasa. Ibig sabihin nito, mahalaga ang kalusugan ng katawan, lalo na ng paningin, pandinig at pagsasalita. Dito, ang bata ay kailangang may maayos na paningin, pandinig at kakayahang magsalita upang makapagbasa. Dahil kung may kapansanan siya or may diferensya siya sa alinman sa mga ito, mahihirapan siyang makilala ang mga titik, salita at tunog. Mahalaga ang kalusugan ng katawan ng isang bata dahil may direktang epekto ito sa kasanayan niya sa pagbasa. Pangalawa ay ang mental na kahandaan. Dito, ang bata ay dapat may matalas na memorya at kakayahang umunawa sa mga salita at simbolo. Kailangan din niyang matutunang kilalanin ang pagkakaiba at pagkakatulad ng mga simbolo at bigyang kahulugan ang mga ito. Halimbawa, si Maria ay marunong nang makilala ang titik B at D at naiintindihan niya rin ang pagkakaiba ng tunog at anyo ng mga ito. Dahil dito, naiintindihan niya na ang salitang bata at data ay may magkaibang kahulugan. So ito lang yung pinapahiwatig o ibig ipakahulugan ng mental na kahandaan. Ang pangatlo ay ang kahandaang social at emotional. Naiiba-iba ang ugali at asal ng bawat bata dahil sa pamilya, kapaligiran o maging sa genetics na factor. Ibig sabihin, ang ugnayan ng bata sa kanyang pamilya at kapaligiran ay may malaking epekto sa kanyang kumpiyansa at kagustuhang matuto. Kapag maayos ang lipunang kanyang ginagalawan o kung may suporta siya mula sa kanyang kapaligiran, ang bata ay walang takot o pangamba sa pagkatuto, hindi rin siya mahihiya kaya mas madali siyang matuto. Magiging pundasyon ito at makapagbibigay lakas sa bata na humarap sa pagbasa. At ang ikaapat o ang panghuli ay ang karanasan at personality. Ang positibong karanasan sa pagkabata ay nakatutulong sa masiglang interes sa pagbasa. Ibig sabihin, kung maganda ang karanasan ng bata habang lumalaki, halimbawa, bata pa lamang siya ay na-expose na siya sa mga aklat, mga kwento at maging sa mga tao. Dahil dito, mas nagkakaroon siya ng interes at lakas ng loob sa pagbasa. Dahil ang pakikihalubilo sa tao ay nagpapalawak sa kaalaman at karanasan din ng bata. Ang positibong karanasan na ito ay lumilikha ng malakas na personalidad at pagiging maalam ng isang bata sa iba't ibang paksa. Sa kabuuan, ang kahandaan sa pagbasa ay hindi lang isang aspeto ng pagkatuto. Ito ay kabuuang kalagayan ng bata, mapapisikal, mental, emosyonal, sosyal at pangkaranasan. Kapag ang lahat ng ito ay sabay-sabay na naaalagaan, mas nagiging epektibo ang pagkatuto sa pagbasa. Narito ang ilang kondisyon sa pagpapabilis ng pagbasa. Una, ipasuri ang mga mata. Ang malinaw na paningin ay mahalaga sa pagbabasa. Maaaring may diferensya sa paningin kaya nahihirapan ang isang tao sa pagbabasa. Mas makabubuting magpatingin sa ophthalmologista upang matiyak kung kailangan ng salamin o paggamot. Pangalawa ay ang alisin ang ugaling pagbigkas ng salita habang nagbabasa. Ibig sabihin nito, ang pagbasa ng malakas o pagbubulong ng salita ay nagpapabagal sa bilis ng pagbabasa. Mas mainam ang tahimik na pagbabasa kung nais maging mabilis at makuha agad ang diwa ng teksto. Dahil ayon dito,
Ang tahimik na pagbasa ay 3 beses na mas mabilis kaysa sa pagbasa ng malakas. Kaya subukang sanayan ng sarili na tahimik na magbasa upang mapabilis ang pag-unawa sa isang teksto o isang binabasa. Ang pangatlo ay iwasan ang regresyon o paulit-ulit na pagbasa. Ang patuloy na pagbalik sa binasa ay nakakaantala sa daloy ng pag-unawa. Mas mainam na ipagpatuloy muna ang pagbabasa upang maintindihan ang diwa ng buong talata. Dahil maaaring linawin ng mga kasunod na pangungusap ang ibig sabihin ng nauna. Ang ika-4 naman ay palawakin ang paningin sa binabasa. Ibig sabihin nito, sanayin ang mata na sabay-sabay na makita ang ilang salita, hindi lang paisa-isa, dahil nakakatulong ito para mas mabilis na matunton ang kahulugan ng mga pangungusap o ideya. At ang ika-5 o ang panghuli ay sikaping paandarin ang mata sa mga sumusunod na salita upang makakuha ng mga kahulugan sa mga parirala at mumunting kaisipan. Ibig sabihin nito, ang mga parirala ay nagbibigay agad ng ideya kumpara sa paisa-isang salita. Ang paggalaw ng mata mula sa isang parirala patungo sa susunod ay nagpapadali sa pag-unawa. Halimbawa, sa halip na basahin ni Carla ng paisa-isa ang pangungusap na ang mga bata ay naglalaro sa labas, binasa niya ito bilang isang buong parirala. Dahil dito, agad niyang naintindihan ang pangyayari sa isang tingin. Ngayon ay dumako na tayo sa 7 kasanayan sa pag-iisip na mahalaga sa proseso ng pagkatuto, pag-unawa at paglutas ng suliranin. Una ay ang pag-aalaala o recall o remembering sa English. Ito ay ang kakayahang maalala o tandaan ang mga impormasyon o kaalamang natutunan. Ibig sabihin ito ay kakayahan ng isang tao na maalala ang mga impormasyon o detalye sa binasa, tulad ng mga tauhan sa kwento, lugar kung saan naganap ang isang kwento, petsa o pangyayari sa isang kwento. Ang pangalawa ay ang pagsasalin, translation o understanding. Pagpapaliwanag ng isang konsepto gamit ang sariling pananalita, pag-unawa sa ibig sabihin ng impormasyon. Ibig sabihin ito ay kakayahan ng isang tao na ipaliwanag sa sariling salita ang mga ideya o mensahe mula sa binasa. Pangatlo ay ang pagsusuri o analysis. Pag-uuri o paghihiwalay ng mga bahagi ng kabuuan upang maunawaan ang istruktura o ugnayan ng mga ito. Ibig sabihin ito yung kakayahang tukuyin ang mga bahagi ng teksto at ang relasyon ng mga ito tulad ng sanhi at bunga, pagkahambing o pagkakaiba-iba. Halimbawa, sinusuri ng isang mambabasa kung sino-sino ang mga tauhan sa kwento at hinahati-hati niya ang mga problema upang maunawaan ang sanhi at bunga. Ang ika-4 ay ang pagpapakahulugan o interpretation. Pagbibigay linaw sa kahulugan ng datos o pahayag batay sa konteksto. Ibig sabihin ito ay kakayahan ng isang tao na bigyang kahulugan ang mga simbolismo, layunin ng may akda at mensaheng nais iparating ng isang manunulat sa isang paksa o isang kwento. Panglima ay synthesis. Pagbubuo ng mga bahagi upang makabuo ng kabuuang ideya, konsepto o bagong pananaw. Ibig sabihin ito ay ang kakayahang pag-ugnayin ang iba't ibang ideya mula sa teksto upang makabuo ng bagong pananaw o kabuuang pag-unawa. Halimbawa, ikinukumpara ng mag-aaral ang 2 nobela upang maipakita ang pagkakapareho ng tema ng pag-ibig sa kabila ng magkaibang panahon. Pang-6 ay ang ebalwasyon. Pagbibigay hatol o opinyon batay sa pamantayan, pagsusuri kung tama, totoo o mabisa ang isang bagay. Ibig sabihin nito, sinusuri o binibigyan ng hatol ng isang mambabasa ang isang teksto kung tama o totoo ang kanyang binasa
o totoo ang mga impormasyong kanyang nakalap. Ang ikapito o ang panghuli ay ang aplikasyon. Ito ay ang paggamit ng natutunan sa bagong sitwasyon o konteksto. Ibig sabihin nito, ito ay ang kakayahan ng isang tao na gamitin ang natutuhang ideya o aral mula sa binasa sa tunay na buhay. Sa kabuuan, ang 7 kasanayan sa pag-iisip ay hindi lamang para sa pagsusulit, kundi para sa pangmatagalang pagkatuto at personal na pag-unlad. Sa pagbabasa, ang mga kasanayang ito ay nagtutulak sa mambabasa na maging mapanuri, malikhain, makatao at may malalim na pag-unawa sa mundo. Ngayon ay dumako na tayo sa mga level o antas ng pag-iisip sa pagbasa na makatutulong upang mas malalim na maunawaan ng mambabasa ang isang teksto. Una ay ang factual na level. Sa antas na ito, ang mambabasa ay tumutukoy lamang sa mga tiyak na detalye sa teksto. Ibig sabihin, ginagamit dito ang memorya o paggunita upang sagutin ang mga tanong bahis sa nakasaad mismo sa binasa. Halimbawa, sa tekstong si Maria ay nagtungo sa palengke upang bumili ng prutas. Ang mga tanong sa factual na level, halimbawa ay ang saan pumunta si Maria, ano ang binili niya. So dito, malalaman o masisiguro kung naunawaan ng mambabasa ang mga pangunahing detalye ng kanyang binasa. Ang pangalawa ay ang interpretative na level o pagpapakahulugan. So dito, hindi lang basta inuulit ang mga nakasulat, kundi hinihinuha o binibigyang kahulugan ng mambabasa ang hindi direktang sinabi sa teksto. Gumagamit ito ng lohiya at sariling pagbasa sa mga pahiwatig ng may akda. Halimbawa, ang teksto ay, napaluha si Lito habang hawak ang lumang litrato ng kanyang ina. Ang maaaring tanong sa interpretative na level ay ang, ano ang nararamdaman ni Lito? Bakit kaya siya napaluha? Ano ang kahalagahan ng litrato sa kanya? Ang layunin nito ay upang mas malalim na maunawaan ang mga motibo, damdamin at layunin sa likod ng mga pangyayari sa teksto. At ang pangatlo ay ang transactive na level. Dito, pinagdurugtong ng mambabasa ang kanyang sariling karanasan o eskemata, paniniwala at damdamin sa mga ideya at tauhan sa teksto. Nagkakaroon ng emosyonal na ugnayan na parang isa siyang bahagi ng kwento. So dito, inilalagay ng mambabasa ang kanyang sariling karanasan na parang isa siyang bahagi ng kwentong kanyang binasa. Ang layunin nito ay upang mahikayat ang mambabasa na mag-empatya, magmuni-muni at gumawa ng personal na koneksyon sa binasa. Dumako tayo sa comprehension o pag-unawa sa binasa. Una ay ang literal na pagbasa. Ito ay ang pag-unawa sa mga impormasyong hayagang nakasaad sa teksto. So sa antas na ito, kinukuha lamang ng mambabasa ang eksaktong sinabi ng may akda. Ang layunin nito ay upang makilala ang pangunahing ideya at mga detalye, makuha ang mga sagot sa tanong na sino, ano, kailan, saan at paano. Pangalawa ay ang inferential na pagbasa. Ito ay pagbuo ng hinuha o palagay batay sa mga pahiwatig at hindi lantad na impormasyon sa teksto. Tinatawag din itong reading between the lines. Ang layunin nito ay upang maunawaan ang mga implikasyon o dituwirang kahulugan at gumawa ng lohikal na hula o konklusyon. Halimbawa, sa tekstong, palaging tahimik si Mario sa klase, ngunit makikita sa kanyang mga mata ang matinding pagnanais na matuto. So ang inferential na pagbasa dito, ano ang ipinapahiwatig nito tungkol kay Mario? Ang maaaring sagot dito ay may interes siya sa pag-aaral kahit mahiyain siya. At ang panghuli ay ang critical na pagbasa.
Ito ay ang masusing pagsusuri at paghatol sa mga ideya, layunin at pananaw ng may akda. So dito, ginagamit ang lohika at sariling opinyon upang timbangin kung kapani-paniwala ba, bias o makatarungan ba ang teksto. Ngayon ay dumako na tayo sa mga suliranin sa komprehensyon o pag-unawa sa teksto na binanggit nina Ostero, Bandril at De Castro. Una ay ang konsepto. Ibig sabihin nito, ang teksto ay may layuning magpahatid ng ideya o mensahe. Mahalaga ang dating kaalaman at karanasan ng mambabasa upang maunawaan ang ipinapahiwatig na kaisipan. Dahil kung hindi pamilyar sa paksa, mahihirapan ang mambabasa na maunawaan ito. Halimbawa, sa tekstong ang panlipunang kontrata ay isang di nakikitang kasunduan ng mga mamamayan at pamahalaan para sa kapayapaan at kaayusan. Kung hindi pamilyar ang mambabasa sa konsepto ng panlipunang kontrata, mahihirapan silang intindihin ang kabuuang mensahe. Pangalawa ay ang talasalitaan. Ibig sabihin nito, ang malalim, hindi pamilyar o teknikal na mga salita ay maaaring maging hadlang sa pag-unawa. Halimbawa, sa tekstong ang pag-iral ng oligarkiya sa pamahalaan ay nagpapabigat sa buhay ng masa. So ang salitang oligarkiya ay maaaring hindi agad maunawaan ng ilang mambabasa. Idioma o matalinghagang salita. Ang idioma ay hindi literal. Kailangang suriing mabuti upang maintindihan ang tunay na ibig sabihin. Halimbawa, sa tekstong, itaga mo sa bato ang aking sinabi. Hindi literal na itaga sa bato. Ibig sabihin ay siguraduhin o tandaan mong mabuti. Salitang may naililipat na kahulugan o metapora. Ibig sabihin nito, mga pahayag na may di-literal na kahulugan. Karaniwang ginagamit ito sa panitikan. Halimbawa, sa tekstong, siya ang ilaw ng tahanan. Hindi ibig sabihin na literal siyang ilaw. Ang ibig sabihin nito ay gabay o tagapangalaga ng pamilya. Salitang maraming kahulugan. Ibig sabihin nito, ang isang salita ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan batay sa konteksto. Halimbawa, ang salita ay puno. Maaaring puno ng mangga o ito ay isang uri ng halaman. Maaari namang puno ng galit o maraming damdamin. So, maaari itong magdulot ng kalituhan kung hindi maunawaan ang konteksto. Salitang technical. Ibig sabihin nito ay mga espesipikong termino sa isang larangan o disiplina na maaaring hindi pamilyar sa lahat. Halimbawa na lamang ang salitang lesson plan. Kung ang mambabasa ay walang kaalaman sa salitang lesson plan, ay mahihirapan siyang unawain ito. Dahil ang tanging makakaunawa lamang nito ay ang mga guro o ang mga taong nag-aral sa larangan o disiplinang iyon. Salitang kasing kahulugan o kasalungat. Ito ay ang maling pag-unawa sa kasing kahulugan o kasalungat ng salita ay maaaring magdulot ng misinterpretasyon. Halimbawa, sa tekstong bagaman mahirap, nanatili siyang masikhay sa pag-aaral. So, kung hindi alam ang ibig sabihin ng masikhay, ang ibig sabihin ng masikhay ay masipag o masigasig, ay maaaring hindi maunawaan ang kabuuang damdamin ng pangungusap. At ang panghuli ay ang ironiya o kabalintunaan. Ito ay mga pahayag na kabaliktaran ng literal na kahulugan. Mahirap itong unawain kung hindi alam ang intensyon ng manunulat. Halimbawa, sa tekstong, napakagaling mong maglinis, kahit ang alikabok ay mas lalong dumami. Hindi ito papuri kundi isang sarkastikong huna. Ngayon ay dumako tayo sa istruktura ng pangungusap. Ang istruktura ng pangungusap ay tumutukoy sa pagkakaayos ng mga salita upang makabuo ng malinaw at madaling maunawa ang diwa. Dahil kung mahaba at maligoy ang pangungusap, maaaring mahirapan ang mambabasa sa pag-unawa. Mas mainam kung ang mga pangungusap ay diretso at simple. Halimbawa, ang maligoy
o komplikadong pangungusap ay sa kabila ng hindi inaasahang pagbuhos ng ulan na tila walang katapusan, ay patuloy pa ring nagsikap ang mga mag-aaral na makarating sa paaralan upang hindi mahuli sa kanilang pagsusulit. So imbis na ganun yung sabihin natin, mas payak at malinaw na ganito na lang, bumuhos ang ulan pero nagsikap pa ring makarating sa paaralan ang mga mag-aaral para sa pagsusulit. Gamit ng pang-ugnay. Ang pang-ugnay ay ginagamit upang pagdugtungin ang mga ideya sa loob ng isang teksto. Mahalaga ito upang maging malinaw at magkakaugnay ang mga pangungusap. Una ay ang anapora. Ang anapora ay tumutukoy sa mga salitang inuulit o tinutukoy ang nauna nang nabanggit sa teksto. Halimbawa, si Jose Rizal ay isang bayani. Siya ay nagsulat ng Noli Me Tangere. Ang siya ang anapora dahil tumutukoy sa Jose Rizal na nasa unahan. Pangalawa ay katapora. Ang katapora naman ay mga salitang nauuna sa pangungusap ngunit tumutukoy sa ideya o pangalan na babanggitin pa lamang sa hulihan. Halimbawa, ito ang pinakapopular na nobela sa bansa, ang Noli Me Tangere. Ang ito ang katapora dahil tumutukoy sa Noli Me Tangere na nasa hulihan. Panghuli ay ang elliptical na pahayag. So ito ay mga pahayag na hindi na inuulit ang ilang bahagi ng pangungusap dahil ito ay naiintindihan na sa konteksto. Karaniwang itong ginagawa upang maging maigsi at hindi pa ulit-ulit ang pagsasalita. So makikita nyo ang halimbawa dito. Ang halimbawa ay gusto kong kumain ng mangga, siya ng saging. So ang elliptical ang pahayag sapagkat hindi na inuulit ang gusto rin niyang kumain ng. Buong pahayag kung walang ellipsis ay gusto kong kumain ng mangga at gusto rin niyang kumain ng saging.